Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea. Magandang araw na rin sa lahat ng avid listeners ng Dear MOR. Ako nga pala si Robert. Hindi ko tunay na pangalan. And I'm currently living with my family dito sa Marikina. Popoy and Bea, itatago ko na napamessage ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento ko at ng kapatid kong si Helen. Hayaan ninyong simulan ko ang storya sa pagpapakilala sa aming papa na itatago na lamang natin sa pangalang Emil. Isang retired military personnel ang papa namin. Noon pa man ay gustong-gusto niyang magkaroon ng anak na lalaki. Popoy at Bea, hindi naman lingid sa kaalaman namin na disappointed ang papa namin nung ipinanganak nga ang Ate Helen. Lumaki si Ate Helen ko na punong-puno ng pressure sa buhay. At a very young age ay talagang pinilit niyang mag-live up sa expectations ng aming papa. Naalala ko pa noong hinatid namin si Ate Helen sa Baguio City noong nakapasok na nga siya sa military academy doon. Tandang-tanda ko ang mukha ng Papa Emil habang pinagmamasdan niya ang unika iha niya na pumasok sa loob ng academy. Popoy at Bea, malinaw din sa isipan ko ang mukha ng Ate Helen habang dahan-dahan na siyang lumalayo sa amin. Nakita ko ang mukha ng isang taong may pinagdaraanan. Alam ko kasi na ayaw niya sa ipinagagawa sa kanya ng papa namin. She simply had no choice. Kailangan masunod ang gusto ng aming papa. Awang-awa talaga ako sa ate ko during that moment. Sa isip-isip ko, kung nauna lang akong ipinanganak, ako na lang dapat yun. Ako dapat ang naglalakad ng mag-isa nung mga oras na yun. Popoy at Bea, ilang buwan pa ang lumipas ay nabalitaan namin na si Ate Helen quit her training. Galit na galit ang papa namin nang malaman niya ang balita. Naalala ko pa noong narinig kong sinabi ng papa na kahihiyan na naman ang dala ng Ate Helen ko sa amin. Hindi kasi umuwi ang ate ko after niyang bitawan ang training niya. Nagpakalayo-layo siya kasama ang kanyang kasintahang nakilala niya sa Baguio rin. Popoy at Bea, sa tingin ng ibang tao, naglayas na ang Ate Helen ko sa amin. Iba ang pananaw ko pagdating sa bagay na ito. Sa mga mata ko kasi ay sa wakas ay nakalaya na ang Ate Helen ko mula sa kulungang ginawa ng papa namin para sa kanya. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Kaayos muna ako ng camera. Inabot niyo ko. Oras na natin is 31 minutes makalipas ang alauna ng hapon mga kapamilya. No? Yan nga ang unang bahagi pa lamang ng kwento nitong si Robert tungkol sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na nga doon sa Ate Helen niya at sa kanyang Papa Emil. Okay? Pero sa ngayon ba ay meron pa ring mga ganitong klase na mga magulang katulad kay Papa Emil. Alam niyo ako, I feel very lucky, 'di ba, sa mga parents ko na kahit pa man meron silang mga pangarap para sa amin na magkakapatid, kami pa rin yung nasunod. Oo, sa kung sino man yung kung ano man yung gusto naming kuhaning profession o kaya naman ng bukasyon, 'di ba? Pagkatapos ng pag-aaral. Oo, kasi hindi ho lahat nga ay napagbibigyan ng ganyan. Katulad na lamang nitong sina
Ate Helen ng ating letter sender na si Robert. At nagmukha pa ngang nagrebelde, 'di ba? Dahil sa hindi na siya umuwi pagkatapos niyang pumasok doon sa Military Academy sa Baguio. Ayan, dahil pinilit. Alam niyo, mahirap po talaga eh. O kaya sana sa mga magulang ngayon, alam ko na meron kayong mga pangarap para sa mga anak ninyo. Ako man, napakarami kong pangarap para sa 3 kong mga anak. 'Di ba? Na unti-unti na mga lumalaki. Pero lagi ko na lang sinasabi, ano ba yung gusto mong gawin? 'Di ba? Ano ba yung kaya mong gawin? Kasi nagtatanong sila, ano po ba yung course na kukunin ko, lalo na yung panganay ko. 'Di ba? Nag-iisip-isip na. Oo, actually, nung sabi ko nga, may naiisip-isip ka na bang course na gusto mo? 'Di ba? Para mapaghandaan mo na rin, mapaghandaan natin saan ka magaling, saan ka, ano yung gusto mong mag-focus ka, 'di ba? Sana ganyan klase tayo ng mga magulang. I don't know, siguro ako lang, tsaka yung si Mrs. Popoy, ganun, kasi ganun din yung mga magulang namin. Natatanong kami. Kaya consider yourselves lucky kung sakali po na kinonsider at hindi na-control ng inyong mga magulang o kung sino man. Minsan kasi yung mga nagpapaaral di ba? Oo, hindi man yung magulang, pwedeng si tito, si tita, di ba? Paaralin kita pero ito ang aralin mo. 'Di ba? Tapos para mapakinabangan ka rito sa business ko, may mga ganun pa. 'Di ba, na mga kwento. Pero dito nga kasi mahirap po talagang pilitin ng isang tao doon sa bagay na hindi naaayon sa gusto niya. Siya yung may katawan, 'di ba? Siya yung magte-train doon, 'di ba? Hindi naman ho lahat ay pangit na nangyayari at hindi lang naman puro sakitan at pagpapatigas ng katawan. Of course, yung academics, yun din ang mga nandyan sa Military Academy, 'di ba? Kahit pa nga meron tayong mga ilang insidente na nababalitaan noon about hazing, 'di ba? Pananakit, yung mga ganyan, mga initiation, mga isolated case po 'yan. Okay? Pero hindi 'yan ang inaaral nila roon. Okay? Talaga hong kita nyo nga, may mga kaklase ako nung kumuha rin ng dyan eh. Oo, kumuha rin sa mga, yung isa dyan nga sa PMA, yung iba nasa PNPA naman kumuha. Meron talagang maintaining average. O, at kapag bumaba ka ron, pwede kang umexit na rin. Oo, at hindi ka na kailangan may utak ka. Hindi puro tigas lang ng katawan, tigas ng ulo, tigas ng muka. Ang baon mo ron. Ganun ho yan. Yung iba kasi natatakot, baka raw sasaktan lang yung mga nila. Well, masakit na magpalakas ng katawan natin. Well, of course, ako talaga hindi ko rin gusto kung meron man nagsasagawa ng mga hazing, hindi naman na rin tama yun. 'Di ba? Okay, sige, pero let's not get into that. Okay? Eto na, pag-usapan na lamang natin itong kagustuhan ni Papa Emil dahil dati rin siyang military personnel. Oo, na pinilit yung anak niya na sumunod sa kanyang mga yapak. 'Di ba? Medyo sana sa mga magulang ngayon, wag ganyan yung gawin natin sa mga anak natin. Tanungin natin sila kung ano yung gusto nila at kung medyo lito pa sila, let's guide them. 'Di ba? Hindi tayo ang gagawa ng desisyon para sa kanila unless talaga hong incapable ang inyong mga anak to make their own decisions o kaya naman humihingi sila ng inyong mga suggestion talaga, 'di ba? At hindi pa makapagdesisyon sa kanilang sarili, then tsaka natin i-impose kung ano ba yung gusto natin. Pero yung pilitin sila, 'di ba? Yung pilitin sila sa kagustuhan nila, sa dapat nilang gustuhin, mali yun. Okay, mali yun. Dito pa lang sa first part, dahil kita nyo naman, may nangyari na agad. Naglayas, nagrebelde. 'Di ba? Hindi pa nga naging sundalo. Nagrebelde na, hindi pa naging pulis. Itong si Helen, nagrebelde na sa pamilya. Lalo na nga doon sa kanyang Papa Emil. At lalo na nagkaroon ng distansya sa loob ng kanilang pamilya. Okay? Sabi ni Gail, yung kilala ko nga ay pinipilit pa sa anak niya, pinipilit pa sa anak niya, yung naunsyamin niyang pangarap para sa anak niya, ipinasa. Meron din hong mga ganyan. 'Di ba? Meron yung mga, totoo may kakilala rin akong ganyan, Gail, na frustrated attorney.
Yan. Gusto maging tagapagtanggol. Ayan, gusto maging lawyer. Nakailang take, hindi nakapasa. Tapos ang pinipressure ngayon yung anak na hindi naman pagkuha ng law ang pinupush pero doon niya ipinasa. 'Di ba? Dapat ganito 'yan, dapat ganyan. Doon pinapractice yung kanyang pagiging lawyer. Attorney no case. At nakakaawa yung bata. Para medical course yung gusto nung bata no. Pero dahil ang gusto ng tatay niya ay merong maging attorney sa kanila. Yan pang isa sa mali 'di ba sa ugali natin ng mga Pinoy kung minsan. 'Di ba? Gusto mo na maipagmalaki na yung anak ko ay lawyer o kaya ay doktor o kung ano man successful na abogado. Ay, yan, yung mga ganyan. Gusto natin. Yung iba gustong ipasok sa politika yung mga anak. 'Di ba? Papasok sa politika kahit hindi naman nila gusto. Sige, may mga tao tayo diyan. Meron tayong pera. Ayan, papasok sa politika ngayon yung anak. Tapos dahil nga sa wala naman siyang kahilig-hilig dun sa politika, kung ano-ano mga kalokohan ang akala niya ay tama, 'di ba? Wrong practices pala yung kanyang nakamulatan, kaya tuloy lang din. Naipamana lang rin yung corruption. 'Di ba? Well, we're not going political dito sa mga ganito. Ang sinasabi natin kapag pinilit nga pinilit hindi nila alam. Walang passion, wala silang hindi 'yun ang gusto nila. Ipinilit lang, pilit isinubo. Okay? Si Paul Santos sabi niya pinipilit ako ng mga magulang ko na mag-artista. Ayaw ko lang talaga na mapahiya. Baka rin Paul no? Yan, meron pang ganyan. Dahil nakita o napupuri yung anak na gwapo o maganda. Ayan, cute na bata, pipilitin magtrabaho at a very young age. 'Di ba? May mga ganyang klase ng mga magulang. At gagawin ng lahat, mapasikat lang yung anak nila pero merong mental effect. 'Di ba doon sa kanilang sa kanilang anak na hindi na normal yung naging paglaki dahil ayaw naman talaga. Well, of course, merong mga successful na mga child actors and actresses, 'di ba? Dahil ginusto nila, 'di ba? Dahil ginusto nila na mag-artista, kahit nung bata pa sila, sige, sumigi sila. Pero yung iba pinilit lang, kita nyo, sila yung mga nade-depress, sila yung mga hindi marunong makisalamuha sa ibang tao kasi nga, 'di ba, at a very young age ay kumbaga parang hawak-hawak sila sa tenga, hawak-hawak sa leeg ng kanilang mga magulang. Pagkabukas ng camera, cute na cute ang mga tao, akala nila meron silang anong tawag mo diyan, parang hindi makatotohanang realidad, 'di ba, na nakamulatan. At mahirap 'yun Mahirap 'yun para sa kanila. Kasi yung iba nagiging problema nung mga panahon na pagka na-reach na nila yung awkward stage nila, hindi nila alam ang gagawin. 'Di ba? Kasi at yung iba nga nalulungkot dahil sila mismo sanay na pinapalakpakan. Sanay na pa-picture naman. Ayan, sanay na papaligiran ng maraming tao. Pero, 'di ba, pagka nandun na sila sa lugar na hindi nila kayang i-handle yung pagbaba ng kanilang career, biglang nalulungkot, biglang nawawala, biglang minsan hindi lang nawawala, minsan nagwawala. 'Di ba? Just to get yung people's attention. 'Di ba? Ganoon 'yun. Okay? Okay. Nung baby ako, pangarap ng nanay ko na mag-artista ako. Nung lumaki ako, ipinaampon niya na lang daw ako. Ewan ko sa'yo, Paul Santos. Ayan, si Sarah Gonzalez, may narinig pa ako na litanya ng ibang mga magulang. Ang sabi, anak ka lang, ako ang tatay mo, kaya susunod ka sa kung ano ang gusto ko. Sana wag ganun. Kawawa naman yung anak. Oo, that's true. Ako nagpapaaral sa'yo. Yan, yung mga litanya, di ba? Seryo? Ako nagpapakahirap para sa perang ipang-enroll mo. Etong engineering ang kunin mo.
'Diba? Hate ko nga ho ang numbers eh. 'Diba? Gusto ko nga ho dito, gusto kong kumuha ng ibang kurso eh, 'di ba? Sa IT ang gusto ko eh. Yan yung mga ganyan. Pero hindi dito sa engineering dito mas maano ang buhay mo rito dahil ako anak. Ayan. Alam ko naman. Well, of course, no, alam ko naman na yung ibang mga magulang ay ayaw danasin yung hirap na pinagdaanan nila noon, 'di ba? Nung wala pa sila mga pagkakataon. But then again, 'di ba? Sana nga mabigyan ng pagkakataon ng mga bata na piliin kung ano yung gusto nila. Okay? Pero first part pa lamang po yan ng ating kwento mga kapamilya. Ang oras na natin is 1:43. Maraming salamat Jonel Ponsengalot sa iyong pa-stars sa atin dito. Habang nagpapatuloy. Okay, ang ating kwento, pwede pa rin magpa-stars, magpa-super sticker, magpa-super chat sa YouTube, ayan, at sa Facebook. At ituloy na nga natin ang kwentong ito ni Robert. Ano ba ang nangyari? Kasi nagtapos tayo na si Papa Emil ay nadismaya doon sa biglaang pag-alis o sa pag-quit ng kanyang anak na si Helen sa Military Academy na pinasukan niya. Ayan, kaya ano ba mangyayari sa mga susunod na eksena, alamin na po natin. Kasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Popoy at Bea, lumipas ang maraming taon at unti-unti nang kinalimutan ng Papa si Ate Helen. Itinuon niya ang oras niya sa pag-groom sa akin bilang kapalit ng ate ko. Sa kasamaang palad ay hindi ako pinagpala na makapasok sa Military Academy. Sakitin kasi talaga ako kahit noong bata pa lang. Mahina ang katawan ko. Hindi ako kasing sigla o kasing lakas ng Ate Helen ko. Popoy at Bea, dahil nga sa kondisyon ko, ay muli na namang nabigo ang Papa Emil namin. Nawalan na naman siya ng tagapagmana. Humingi naman ako ng tawad sa Papa ko pero wala rin yung nagawa para pagaanin ang sumama na loob niya. Popoy at Bea, habang lumilipas sa mga taon ay dahan-dahan nang kinain ng oras ang matipunong pangangatawan ng Papa namin. Kitang-kita ko kung papaano siya unti-unting nanghina. Dati-rati ay nalilibot pa ng Papa ko ang buong bakura namin pati na rin ang maliit na sakahan niya. Pero lagi na lang siyang nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Sa tuwing sinusubukan kong kausapin ang Papa Emil ay tanging pagtango lamang ang nagagawa niyang isagot sa akin. Popoy at Bea, sa mga lumipas na taon ay hindi naputol ang komunikasyon namin ni Ate Helen. Noong mga unang taon ay laging nagpapadala ng liham ang ate ko sa akin para sabihin kung kumusta na ang kalagayan niya. Ang laging paalaala lang ni Ate Helen sa akin ay wag na wag ko raw ipapabasa sa Papa ko ang mga sulat na ipinapadala niya. Sa dinami-rami ng taon na nagdaan ay hindi nagawang patawarin ng Ate Helen si Papa. Kahit anong pilit ko sa ate ko, kahit na anong paliwanag ang gawin ko, ay hindi ko nagawang paglapitin muli sina Papa at si Ate Helen. Popoy at Bea, namayapa na nga ang aming Papa noong 2018. Marami ang pumunta para magbigay ng kanilang huling respeto para sa kanya. Umasa ako na baka sa pagkakataon na yun ay magpakita naman ang Ate Helen ko. Pero hindi ito nangyari. Sadyang malalim talaga ang naiwang sugat sa pagitan ng Ate Helen ko at ni Papa Emil.
Popoy at Bea, sadyang hindi lang talaga kayang gamutin ng panahon ang ilang mga sugat. Kahit anong gawin natin ay mga peklat ng nakaraan ay hindi basta-basta mawawala sa buhay natin at para bang lagi natin itong dadalhin. Sa ngayon ay napapadalas na ang uwi ng ate ko sa amin dito sa Marikina. Laking tuwa naman ng mama namin na nakakasama niya na muli si Ate Helen. Popoy at Bea, gusto kong humingi ng dispensa mula sa inyo. Alam kong hindi masaya ang pagtatapos ng kwento kong ito. Kung meron man kaming pakonsuelo sa nangyari, ay ito na nga siguro yung makasama na lamang namin ulit si Ate Helen. Maraming salamat Popoy at Bea sa pagbibigay ng oras sa kwento naming ito. At sana ay may napulot kayong aral kahit papaano sa kwento ng pamilya namin. Lubos na gumagalang, Robert. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 8 minutes bago mag-alas 2 ng hapon at yan na nga po, no? Yung nakakalungkot na mga huling eksena sa kwento nitong si Robert sa atin mula sa tungkol sa kanyang pamilya, lalong-lalo na nga kay Papa Emil at syempre sa kanyang Ate Helen na hindi na talaga nagkasundo hanggang sa huli at ni hindi man lang sinilip sa kanyang mga huling sandali, 'di ba? Yung katawan ng Papa Emil nitong si Ate Helen. So may narinig tayo mga sulat-sulat na nagpapadala lang si Ate Helen noon. So this happened sabihin na nating noon pa. Ayan, noon pa. Medyo wala pang mga email, 'di ba? Wala pang mga Viber messaging, wala pang Messenger. 'Di ba? Kaya medyo matagal-tagal na rin na nangyari ito. Pero ang nakakalungkot po ay nangyayari pa rin. 'Di ba? Nangyayari pa rin yung pamimilit natin na ganito, ganyan na napag-usapan na natin kanina. But then again, 'di ba? Dito naman sa parte, okay, na hindi pa rin ba napapatawad ni Ate Helen si Papa Emil? Tingin ko naman sa paglapit na ulit at pagpapakita na ni Ate Helen sa inyo, yan, pagbalik niya sa pagbisibisita ng mas madalas sa inyong tahanan, mauunti-unti yan, Robert. Hindi lang talaga natin na pwedeng madaliin dahil hindi natin alam kung ano yung hirap, kung ano yung sakit o kung ano talaga yung naging impact nung ipinagtatampo nitong si Ate Helen mula sa kanyang tatay. Yes, magmumukhang kontrabida ka talaga. Hindi mo silipin yung tatay mo man lang sa mga huling sandali niya dito. 'Di ba na matatanaw mo siya, nandun na nga siya sa nagpantay na nga yung paay. 'Di ba? Patay na 'Di ba? Hindi magmumukhang kontrabida itong si Ate Helen at parang walang puso. But mind you, 'di ba nung mga panahon na iniisip niya rin at hinahanap niya rin yung pag-aaruga at pagmamahal ng isang tatay, talagang tinalikuran din siya. Okay, ni Papa Emil. Lalong-lalo na kumbaga parang nag-disconnect talaga silang mag-ama 'di ba? Lalo na nung nag-quit siya doon sa kanyang training, 'di ba? Kaya alam niya na yung pwedeng mangyari, 'di ba? What you can do now, Robert, ay hintayin na lamang. 'Di ba? Hintayin na lamang ang panahon kasi wala silang mabalikan na magaganda mga alaala. Imagine, sabi mo nga sa amin nung bata pa lang itong si Ate Helen mo ay napakatindi na nung pressure na ibinibigay sa kanya na kailangan ganito, kailangan ganyan. Kumbaga wala masyado magaganda mga memories. Oo. Na naibigay o naiwan yung tatay mo. Hindi ko naman sinasabi na no, pero talaga may ganyan ho
May nabasa nga ako dito kanina mula kay ito, isang comment mula sa YouTube. Sabi ni Papa Piolo Pacquiao, "Forgiveness for some is a luxury. Not everyone can afford it. Some people just disconnect and that's pretty much it. Besides, forgiving does not necessarily equate to reconnecting." 'Di ba? Maaring napatawad na. Okay, maaring napatawad na nitong Ate Helen mo, si Papa Emil mo, in her heart. Ayan, pero yung mag-reconnect pa o mag-chummy-chummy ulit sila na dad and daughter reconnection ng kanilang relationship noon, hindi na. 'Di ba? Hindi na nila kaya. After all, alam mo ba ang Robert, are you aware na ang nagturo diyan sa Ate Helen mo na maging matigas ang dibdib at maging firm sa kanyang decision is your own father also, si Papa Emil, 'di ba? Siguro if there's one thing na merong namana na matindi itong si Ate Helen mo, ayan yung pagiging firm sa kanyang desisyon, 'di ba? At yung training na nakuha niya ay not from the military academy na nag-quit nga siya, kundi dun mismo sa bahay ninyo. 'Di ba? Dahil ito ang gusto ko, ito ang mangyayari. Yun yung nakuha rin ng Ate Helen mo sa tatay mo rin mismo. 'Di ba? Na minsan nakala natin pag kontra, but no. 'Di ba? She was trained, 'di ba? Na ganun ang maging mindset niya rin. Ayoko na nandito ako, magtutuloy na lang rin ako sa buhay. Diyan kayo, dito ako. 'Di ba? Parang ganun eh. So partly dad mo rin. Dad nyo rin yung nag-train sa kanya to be firm, to be rigid sa kanyang pagdedesisyon noon, 'di ba? At magpasa hanggang ngayon na maging ganyan. Or maybe it's really her character na na maging ganyan lang at medyo strong ang personality ni Ate Helen mo. Pero hindi naman lahat ng strong ang personality na tao ay hindi marunong magpatawad o hindi marunong humingi ng tawad. Some of them parang it's just a mere facade, 'di ba? Yun lang yung nakikita mo sa kanila, pero in their hearts they are really very sorry for what happened din, 'di ba? Basta sana maramdaman mo, kasi ang natin, meron tayong idea nung nung forgiveness, na kapag ka nagpatawad na, magkayakap na ulit, nag-uusap na ulit, magkasama na ulit sila, holding hands na ulit sila. Ganyan yung idea natin of a perfect, yung para nagkapatawaran, magkaibigan na ulit sila, nagsusubuan pa ng pagkain, ganyan, yung mga ganyan. But it's not always the case. Tama nga yung sinabi na pwedeng napatawad na, pero to reconnect pa at there's just no connection naman din talaga dati. 'Di ba? You were treated not as a child. Hindi ka naman natrato bilang anak noon. Natrato ka bilang isang parang gamit o parang robot na tinetrain na gawin to, gawin yan in preparation doon sa gusto ng magulang mo na mangyari sa buhay mo. 'Di ba? Kaya medyo mahirap din yan para sa Ate Helen mo. Pero ngayon, nawala na nga si Papa Emil. Sana kahit papaano yung relationship niya na lang with your mother and with you, 'di ba, ay magbalik. Magbalik na lang, dahil doon meron kayong babalikan. Meron kayong i-rekindle. Ayan, meron kayong isa-celebrate doon sa parting yun. Pero yung para pilitin si ate mo na ganito, ako ayoko rin gamiting excuse yung pagkamatay ng isang tao para para patawarin mo naman na ganyan-ganyan. Pero basta kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Sabi nga ng sex mom. Diba? Ganon yun. Walang bihiro kung ano yung nasa puso mo. Kahit pa namatay, hindi ka pa talaga ready. Diba? It is between you and God. Diba? Na hindi, pinapatawad ko na po talaga siya. Kahit na naka 40 days na, kahit nag-anniversary na, hindi mo pa rin mapatawad, sige lang. Basta ikaw, mabuting tao ka pa rin. Hanggang dumating yung panahon na hindi, kailangan ko na siyang patawan. Kailangan ko nang i-let go yung sama ng loob ko sa kanya. Dapat ganun. Ayan. Ito. Sino to?
Si Lorraine Recto, sabi niya, ang sad naman. Siguro sobrang sakit ng pinagdaanan ni Ate Helen since bata pa until lumaki na rin siya. Kaya hindi niya mapatawad yung papa ninyo. Kahit nung namatay na, hindi man lang rin nagpakita. 'Di ba? Kasi syempre, I mean, ikaw rin, isipin mo, nagbago ang buhay mo, nalayo ka sa nanay mo. Wag na lang dun sa papa niyo, nalayo ka sa nanay mo, nalayo ka sa kapatid mo, yung comfort ng meron kayong tahanan na inuuwian, hindi. Maaga ring kailangan mamuhay mag-isa ni Ate Helen mo. 'Di ba? Kaya medyo mahirap din para sa kanya yung mga nangyari pa. Pero time will come. Babalik din yan. Ayan. Si Mark Louis Spiritu, sabi niya, bilang anak naman, sana Ate Helen ay unawain mo na lamang ang papa mo. Kasi kahit balibaliktarin mo ang mundo, tatay mo pa rin naman siya. Well, that's true. Ayan. Pero sabi ko nga kanina, kung ano ang nasa puso mo, kung ano yung maluwag talaga sa puso mo, hindi mo pa siya mapatawad ngayon, hopefully, 'di ba, in due time. Basta that's the target. Kailangan mapatawad mo siya. After all, ang pagpapatawad ay hindi mo ginagawa para sa isang tao. 'Di ba? Ang pagpapatawad ay ginagawa mo it's a favor para sa sarili mo, para gumaan yung pakiramdam mo. Maraming salamat muna kay Fems Macariola. Hello Fems, sa yung pa-stars naman siya. Si Annabel de la Peña, sabi niya, para sa akin, Popoy, bilang anak, I think foul yung ginawa ni Ate Helen kahit gaano kasakit yung pinagdaanan niya sa kamay ni Papa Emil. Ganun ba kabato yung puso niya para tiisin ang papa niya? Ayan, na hindi mo man lang sinilip sa huling sandali at hindi ko maintindihan sa Ate Helen mo. Kahit sa ang anggulo ko tignan ay hindi ako pabor sa ginawa ni Ate Helen mo, magulang niya pa rin yun. Baliktarin man natin ang mundo. Yan. Well, actually talaga medyo foul yun sa huling pagkakataon. At least be there, not para silipin yung tatay mo. Okay? Pero just be there para sa nagluluksa mong kapatid at para sa nagluluksa mong ina. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Alam natin na hindi naman perpekto ang mga magulang natin eh. Alam natin na meron silang mga nagawa sa atin na traumatic maybe para sa atin, but at least be there para doon sa mga mabubuting tao na sa tingin mo ay kailangan din yung pagdamay mo. 'Di ba? Tama rin naman 'yun para doon sa iba na pinipili na hindi ko sisilipin yung nanay ko, yung tatay ko, masama loob ko sa kanya. Pero alam nyo, ako, ewan ko lang believe ako believe in a way na turn off. 'Di ba? Kasi parang just a few weeks ago, meron akong parang a friend of a friend na naringgan ko, nagkikwentuhan sila, ganyan. Tapos ako naman, nakikumusta lang doon sa sabi, ganito yung, may nangumusta doon sa tatay niya, mas magkakilala sila eh. Pero alam niyo ang sagot niya, nandun sa bahay, hinihintay ko na lang madeds yun eh. Sabi ko, okay, ano kayang ginawa ng tatay nito para, alam mo yun, para ganun yung sabihin, hinihintay na lang naming mamatay? Diba? I mean, ganun ka samantao yung tatay mo? Ano ba, kriminal ba yan? Ipahuli mo? 'Di ba? Ano bang meron? Ano bang ginawa sa iyo? I mean, it's traumatic pero you don't tell us, you don't tell your friends, you don't even tell a stranger. I'm a stranger doon sa conversation pero nagulat ako kaya napalingon ako sa kanya. Sabi ko, okay, hinihintay mo na lang madeds ang tatay mo. Parang ang sarap sabihin sa kanya, alam mo, yung nanay ko, 'di ba? Wala na, pero gusto ko buhay siya. 'Di ba? Alam ko nahihirapan kami magkakapatid nung may sakit siya pero gusto ko buhay siya. 'Di ba? Parang gusto kong i-explain sa kanya na gano'n. Well, sabi ko nga baka magkaiba nga tayo ng klase na magulang at iba yung upbringing natin sa mga anak natin. Iba yun sa'yo, iba yun sa amin. But please, nakaka-turn off at hindi nakaka-macho yung ganung mga yung ganung mga salita lalo na kapag narinig mula sa ibang tao. Alam ko merong mga issues tayo sa ating pamilya, but please, wag naman nating gawing trending na lang yung kumaga naka-hashtag kailangan trending yung mga kwento namin, pati away namin naka-post ganyan.
Yung di namin pagkakaunawa ng ate ko, ng tatay ko, pinost na sa Facebook, ang sama na ng tingin sa pamilya ninyo. Akala nyo ba sinisiraan nyo yung tatay nyo, yung kapatid nyo? Ang sinisiraan nyo yung sarili nyo. Oo, kasi you're part of that family. I'm sorry. Di ba meron ako mga ilang kakilala na ganyan eh. Sige po, sinisiraan yung kamag-anak ka. Sabihin mo sa akin, diyan ka ba sa pamilyang yan ang galing? Di ba? Oo. Pero kumaga hinay-hinay at maging smarte tayo, no. Gamitan natin ng talino, no, yung bawat lalabas sa bibig natin, bawat gagawin ng ating mga daliri sa pagpo-post ng ganyan mga bagay, lalo't may samaan ng loob sa loob ng pamilya natin. Okay? Ayan, at syempre mga kapamilya, oras natin 6 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Ito. Okay, meron ho tayong maraming salamat muna Robert sa yung kwento for today, and may this story serve as a reminder, 'di ba, para sa mga magulang ngayon na alam ko naman na gustong-gusto natin at meron tayong pangarap para sa mga anak natin sa kung ano ang gusto nilang maging, ano ang pwede sa kanila, ano yung babagay sa kanila in the future. Meron tayong idea na ikaw ay magandang makita sa uniforme ng pulis, ng sundalo, o nakabarong Tagalog ka, isang successful na anong tawag mo rito, tagapaglingkod sa bayan, ganyan, o kaya naman arkitekto, doktor, kung ano pa man po yung pangarap natin. Let us not forget as parents, 'di ba, to ask our kids, what do you want to do? Yan, ano ba yung gusto mo at kaya mong gawin? Oo, ganyan ang mas magandang tanong, hindi yung ito ang gusto kong gawin mo. Yun. Pwede tayo mag-suggest pero hindi tayo pwedeng puwersahin sila sa kung ano yung kaya at sa kung ano yung gusto nilang gawin. 'Di ba? After all, kung illegal yung gusto nilang gawin, talagang pakialaman mo. Oo, di ba? Kung illegal at hindi makatao, may masasaktan sa gusto nilang gawin, pigilan nyo na right there and then. Ayan, pero kapag naman alam naman nila, di ba? Bigyan natin sila ng pagkakataon and suportahan kahit pa nga hindi natin ito masyado gusto, di ba? Para sa kanila. Ayan, kung sakali hindi sila maging successful doon, let's give them other options, 'di ba? Let's give them chance, 'di ba? Hindi lang chances para makarecover, ayan, para matuto. Ganyan naman ho sa buhay, 'di ba? Kaya tayo nandito para matuto at para maging lesson, para magbigay din ng leksyon sa mga nangangailangan at kinakapos ng kaalaman. Di ba? Oras na natin, it's 9 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, mga kapamilya. Ito na rin po ang tamang oras para naman iparinig sa inyo ano ba ang inyong matutunghayang kwento tomorrow para sa ating Dear MOR Thursday. Ngayong Webes sa Dear MOR. Aba. Sino ba namang gaganahang makita ang mukha mo? Ano akala mo sa sarili mo noon, ha? Cute ka? Kilabutan ka naman, Jamie. Diyos ko talaga. Dear MOR. Asot pusa. Kita nyo naman, asot pusa. Ayan, kaya naman iniimbita natin lahat ng mga veterinaryo at mga nagtatrabaho sa mga grooming, pet grooming services. Makinig po kayo bukas dahil asot pusa ho ang kwento natin. Isang kwentong pabula. Ayan, fable o mga hayop ang bibida. Di ba? Ayan, hindi. Pero mga tao yan, syempre. Asot pusa, alam nyo na. Malaman natin. Ayoko nang masyadong i-discuss pa, pero bukas po natin matutunghayan yan dito sa Dear MOR. Maraming salamat muna kay Joey Flores sa yung pahabol na $5. Ayan. Pa-shoutout naman to my daughter, Bea Flores, and to her future husband, Lance Haveliana. Ayan. Best wishes. Okay, best wishes, Bea Flores and Lance Avellana from Sir Joey Flores.
Ayan, maraming salamat po. Okay, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod sa ngalan ng aking partner na si Bea. Ako po si DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. At ang lagi natin paalaala, you stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari mga ka-family, you stay in love and stay happy.